Kumalat ang napakalamig na aura sa loob ng taberna. Takot na dumikit si Maidonghay sa tabi ni Liung Xiao, mahigpit na hinawakan ang manggas nito. Napakalupit pati sarili nilang tauhan ay pinapatay. Kalmadong sinabi ni Liung Xiao, ito ang tinatawag na sa mababaw na lawa, maraming pagong, sa maliit na templo, malakas ang masamang hangin. Habang mas kakaiba ang sekta, mas maraming masasamang loob ang gumagawa ng gulo, at mas lalong wala silang kakayahan. Ang Miaoksuan sect ay may malaking reputasyon sa Northern Region, pero sa nakikita ko ngayon, karaniwan lang pala sila. Pinalabis lang ang katotohanan. Pagkarinig nito, nanginginig sa galit ang mga mukha ng mga lalaking iyon, ngunit hindi pa rin nabawasan ang kahalayan sa kanilang mga mata. Ang galit na mukha ni Wang Zhen ay biglang napalitan ng isang malademonyong ngisi. Hehe, Anya, hindi ka takatakang naglakas loob kang patayin ang kapatid ko. Lumalabas na kayong pamilyang Mai ay hindi man lang nire-respeto ang aming Miaoksuan sect. Narinig ko na ang pinuno ng pamilyang Mai, ang inyong ninth auntie, Kudi, ay isang bayaning babae na hindi pa huhuli sa mga kalalakihan. Gustong-gusto naming mga lalaki sa Miaoksuan sect na maranasan iyon. Hehe. Ang sinabi niyang ito ay agad na nagpahalakhak sa lahat ng nasa likuran niya, bawat isa ay may malaswang ngiti at mahalay na tingin sa kanilang mga mukha. Masasamang tao. Magsirespeto naman kayo sa inyong pananalita. Si Maidonghi ay nahihirapang huminga, ngunit hindi siya marunong manlait, tanging masasamang tao lang ang kaya niyang isigaw, namumula ang mukha sa galit. Kahit na hindi kami isang malaking sekta o pamilya, ang pamilyang Mai ay mayroon pa ring puwersa sa Tayan Muriang. Ang aming ninth auntie, ang pinuno ng pamilyang Mai, paanong hahayaan naming bastusin ninyo ng ganyan? Samantala, si Gipopo, Kubidi, naman ay gulat na nagsalita, binibining. Ginoong Zen, silang dalawa ang pumatay sa kanya. Wala itong kinalaman sa aming pamilyang Mai. Nang marinig si Maidonghi na tinawag silang masasamang tao, lalo lang silang naglaway, ang mga mata ng bawat isa ay nagliliyab sa pagnanasa. Masasamang tao. Haha. Mamaya lang, tatawagin mo na kaming mga ginoo mong asawa, haha. Nagsalita rin si Wang Zhen, namatay siya sa taberna ng pamilyang Mai ninyo, paanong walang kinalaman? Ang tanong lang ay kung gaano kalaki ang kinalaman. Pero hindi na iyon mahalaga, dahil gaano man kalaki o kaliit, basta't may kinalaman, dapat mamatay. Si Gipopo, na may pawis na sinlaki ng butil ng mais na tumutulo sa mukha, ay biglang itinaas ang hawak na kutsilyo, cleaver, at sinugod si Maidonghay, sumisigaw ng pao sa galit, kasalanan mo lahat ito, hitad. Dinamay mo pa ako. Sa ilalim ng bigat ng presensya ni Wang Zhen, kahit na ang ideya ng paglaban ay hindi sumagi sa isip niya, ibinuhos na lamang niya ang kanyang galit kay Maidonghay. Si Liang Xiao, na tahimik at tila dismayado, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Sa isang iglap, nahawakan niya ang kutsilyo sa ilalim ng di makapaniwalang tingin ng matandang babae. Tumingin si Liang Xiao kay Wang Zhen at dahan-dahang nagsalita, walang panahon si Dong Er para sa walang kwentang matandang ito para asikasuhin kayo. Pagkasabi nito, sumuntok siya sa mukha ni Gipopo. Ang buong katawan nito ay lumipad na parang bala, sumugod patungo kay Wang Zhen. Aba, maganda yan. Isang eksperto sa antas ng Martial Emperor, Ah Hong, ang labis na natuwa nang makitang papalapit si Gipopo. Itong mga kabataang ito, matanda't bata, walang pinapalampas. Habang nagsasalita siya, ang Martial Venerable, ay gisid, na kanina pa malamig na nakatayo sa tabi ni Wang Zhen ay biglang kumilos. Malamig siyang suminghal, itinapak ang isang paa sa lupa, at kasabay nito'y nayanig ang buong paligid. Ang buong sahig na yari sa berdeng bato ay tuluyang naging lawa ng dugo. Umalingaw ang isang kaawa-awang sigaw mula kay Gipopo, na direktang nayapakan hanggang mamatay. Tumalsik ang sariwang dugo ni Gipopo at dumapo sa mukha ni Wang Zhen. Inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Itinuro niya ang harapan at sumigaw, sugod lahat. Ang mahigit 10 Martial Emperor ay humalakhak ng may kabastusan. Umaasa sila sa kanilang dami, at may 2 Martial Venerable pa sa likod na nakaalalay, wala silang dapat ikatakot. Nang pasugod na ang 10 katao, biglang tumahimik ang lahat. Sila'y nanatiling matigas na nakatayo roon, hindi gumagalaw. Isang tandang pananong ang lumitaw sa isip ni Wang Zhen. Takot siyang tumingin at biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Nakita niya ang 10 eksperto sa tuktok na antas ng Martial Emperor na biglang lumingon, ang kanilang mga mata ay pulang-pula, nakatitig sa kanya. Ang mga mata ni Liang Xiao ngayon ay may kakaibang dingding na parang buwan. Tumingin siya kay Wang Zhen at biglang sinabi, sugod lahat. Ang 10 mandirigma ay sumigaw ng malakas at agad na kumilos, lahat ay sumuntok patungo kay Wang Zhen, halos gamit ang buong lakas. Nagulat si Wang Zhen, hindi maintindihan ang nangyayari. Sa isang iglap, napansin niyang blanko at walang buhay ang mga mata ng mga taong iyon, na parang mga katawan na lamang na desperadong ginagamit ang kanilang pinakamalakas na mga teknik. Batang guro, kontrolado sila ng ilusyon, gulat na sabi ng Martial Venerable sa likuran. Isang bakas ng takot ang gumuhit sa mga mata ni Wang Zhen. Sumigaw siya, isang grupo ng mga walang silbi. Patayin silang lahat. Walang sabi-sabing kumilos si Wang Zhen, pumapatay na parang wala lang. Bagamat ang 2 Martial Venerable ay may kaunting pag-aatubili at pagkadismaya, ganito naman talaga kumilos ang Miaoksuan sect.
Habang tinitingnan nila ang kanilang mga dating kasamahan, na minsan ay kasama nila sa buhay, napabuntong hininga sila sa kanilang mga puso, at pagkatapos ay agad na kumilos upang patayin ang mga mandirigmang iyon. Na hindi namamalayan ay nakontrol na ni Li Yunxiao ang isipan, lahat ay nasa antas ng Martial Emperor. Sa sandaling iyon, pinagpapatay sila ng dalawang Martial Venerable hanggang sa walang natira. Nang makita ito ni Ma Idonghai, namutla ang kanyang mukha at hindi niya mapigilang gustong masuka. Ang demonyo at malupit na pamamaraan sa kanyang harapan ay labis na ikinagalit niya. Hindi niya akalaing ganito sila kalupit kahit sa sarili nilang kasamahan. Nag-angat ng ulo si Wang Zhen, malamig na tinitigan si Li Yunxiao, at nagsalita ng may nagielong tinig, "Ngayon, ano pang mga pakana ang meron ka? Ilabas mo ng lahat para masaksihan ng batang gurong ito." Dahan-dahang bumalik sa katinuan ang mga mata ni Li Yunxiao. Ang kalupitan ni Wang Zhen ay higit pa sa kanyang inaasahan. Bahagya siyang umiti at sinabi, "Mukhang napakaganda ng naging pag-unlad ng Miao Xuan Sect sa mga nakaraang taon. Ganito karaming malalakas na tauhan, basta na lang itinatapon kapag hindi na kailangan." Malamig na sinabi ni Wang Zhen, "Ang pagkamatay nila ay dahil sa iyo. Ikaw ang pumatay sa kanila. Ipaghihiganti ko sila. At ang paghihiganti para sa kapatid ko. Ipagsisisi ko sa iyo na isinilang ka pa sa mundong ito." Sabi ni Li Yunxiao, "Pwede bang huwag kang masyadong nakakabagot? Ikaw ang pumatay sa mga tauhang iyon. Tungkol naman sa kapatid mong lalaki." Huminto siya sandali at biglang sinabi ng malamig, bawat salita, siya mismo ang naghanap ng kanyang kamatayan. Natigilan si Wang Zhen, lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Kahit wala siyang gaanong pagmamahal sa kapatid na ito, paano man sabihin, kadugo pa rin niya ito, kaya't hindi maiiwasan ang galit. Ngunit ang mas ikinagalit niya ay pinilit siya ni Li Yunxiao na patayin ang napakaraming tauhan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya gustong-gustong patayin si Li Yunxiao. "Ikaw ang gustong mamatay." Inian Fianshu. Sa wakas ay sukdulan ang galit ni Wang Zhen. Ilang daloy ng enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang mga palad na parang mga laso ng sutla na pumulupot sa kanyang mga kamay. Ang puwersa ng hangin ay yumanig sa paligid habang sumusugod ito kay Li Yunxiao. Malakas na tumawa si Li Yunxiao, ang kanyang anyo ay biglang naglaho. Si Wang Zhen ay natigilan, hindi pa nakakakilos ng si Li Yunxiao ay gumamit na ng pamamaraan ng pagpapalit anyo at paglipat lugar at lumitaw sa kanyang likuran. Ang espadang Beitian Hansing ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa katawan ng espada, sunod-sunod na namukadkad ang mga asul na lotus na tila lumutang sa hangin bago sumaksak. Mei Liziguang. Malamig na suminghal si Wang Zhen. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, pinaikot ang hangin sa paligid na parang mga engranahe, at sinugpo ang espada ni Li Yunxiao, na lumikha ng malakas na tunog ng banggaan na dumurog sa lahat ng asul na lotus. Pagkatapos nito, muling nagpakawala si Wang Zhen ng mga laso ng sutla mula sa kanyang kamay, patungo sa lalamunan ni Li Yunxiao. Muli itong magaang na naiwasan ni Li Yunxiao, ang kanyang mga galaw ay kasing kinis ng dumadaloy na ulap at tubig. Muli siyang lumitaw sa ibang lugar at sumaksak na naman ng espada, tinatarget ang lalamunan ng kalaban. Nagpakita ng pagkagulat si Wang Zhen sa kanyang mukha, mabilis siyang tumalon paatras ng ilang metro. Ang kalaban ay isa lamang martial ancestor, ngunit nagawa niyang salagin ang ilan sa kanyang mga atake ng napakadali na parang wala lang. Kung ordinaryong martial ancestor, malamang ay isang kipa lang ay patay na. Nakaramdam siya ng kaunting pagkakataka, may pagkakataon si Li Yunxiao na patayin siya, ngunit hindi niya ginawa. Naguguluhang sinabi niya, "Pinaglalaruan mo ba ako?" Umisi ng masama si Li Yunxiao, "Saan naman?" Pagkasabi nito, muli siyang naglaho at sumugod kay Wang Zhen gamit ang espada. Sa isang iglap, ilang beses na silang nagpalitan ng ke. Habang lumalaban si Wang Zhen, lalo siyang nagagalit, nararamdaman na bawat ke ng kalaban ay halos kumitil na sa kanyang buhay. Sa bawat pagkakataong iyon, kailangan niyang umiwas ng buong lakas. Gaano man niya dagdagan ang kanyang lakas, napapanatili lamang niya ang kasalukuyang sitwasyon. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan lang siya ni Li Yunxiao, gaano man siya magsumikap, wala siyang magawa. "Batang Panginoon." Ang dalawang matandang lalaki sa likuran niya ay labis na nabigla at nais sumugod para tumulong, ngunit galit na sumigaw si Wang Zhen, "Huwag kayong lumapit. Gusto ko siyang patayin ng mag-isa." Naglaban sila sa loob ng bahay alak ng halos kalahating tasa ng tsaa. Patuloy na ginugulo ni Li Yunxiao si Wang Zhen na naging dahilan upang ito'y mabaliw at walang tigil sa pagsigaw. Ang dalawang martial venerable na matanda, habang pinapanood ang sunod-sunod na pamamaraan ni Li Yunxiao, ay hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Isang nagulat na nagsabi, ang gintong kislap sa kanyang katawan ay tila isang napakalakas na sining ng katawan, parang nakita ko na ito dati. "May naalala ka ba? Hindi mo naman siguro sinasabing ang hindi masisirang gininto ang katawan, Bumi Jinshen, ng Martial Emperor Bachan, di ba? Haha, naisip mo pa yan. At saka, napansin mo ba ang pamamaraang Shunpo na paminsan-minsan niyang ginagamit? Napakakatulad nito sa pamamaraan ng pagpapalit anyo at paglipat lugar na gustong-gustong gamitin ng mga dakilang master ng paglilikha. Baliw ka ba? Gusto mong sabihin na ang isang binatang nasa antas martial ancestor ay nagtataglay ng cultivation technique na hindi masisirang gininto ang katawan at alam pa ang Dixing One Way. Itself, posible kaya iyon? Kung hindi, paano niya napigilan ang mga malabagyong kinang batang Panginoon?
Ang pagyanig ng Yuan power na ipinapakita niya ay hindi lumalampas sa martial ancestor ikawalong antas. Lahat ay dahil sa lakas ng kanyang katawan at kakaibang pamamaraan sa paggalaw, pati na rin ang malalim na martial skill, kaya siya nabubuhay hanggang ngayon. Normal ba yon? Ngayong sinabi mo yan, mukhang may problema nga. Ang dalawang martial venerable ay parehong nagpakita ng pagdududa, at ang kanilang mga ekspresyon ay lalong naging seryoso. Ang pagpapatuloy ng laban na ganito ay hindi maganda. Mas mabuting tapusin na ito agad. Ikaw na ang humuli sa batang babaeng iyon, gamitin natin siya para kontrolin ang batang ito. CJ! Pagkasabi nito, sumugod sila patungo kay Mai Dong-er. Dahil hindi sila pinapayagan ni Wang Zhen na makisali, at wala rin naman silang ginagawa, mas mabuti pang gumawa ng ibang bagay. Si Mai Dong-er, na nakatayo sa gilid at nanonood, ay nataranta nang makita ang dalawang itim na anino na lumitaw sa kanyang likuran. Paano siya makakatakas mula sa kamay ng mga martial venerable? Tanging paghihintay na lamang sa kapahamakan ang magagawa niya. Nang akmang dadakmain na ng dalawang martial venerable, si Mai Dong-er, sa sandaling iyon ay lumitaw ang munting kalabasang diamante. Ang aura ng isang martial venerable ay direktang bumugso, kahit walang lakas ng dumain, ito ay parang rumaragas ang bundok at dagat. Kasunod nito, dalawang kamao ang kumilos, direktang sinunggaban ang ulo ng dalawang ito. Si Wang Zhen, na pagod na sa pakikipaglaban, ay napatingin dito na may seryosong ekspresyon, isang puppet na nasa antas ng martial venerable. Ikaw ba ay mula sa sekta ng Tianye? Tumingin siya nang may pag-iingat sa munting kalabasang diamante, nararamdaman ang pagyanig ng enerhiya mula rito, at nakaramdam ng kaba. Balak ko sanang paglaruan kayo ng kaunti, pero dahil hindi ninyo ito pinahalagahan, dito na nagtatapos ang laro. Si Liang Xiao, hawak ang espadang Beitian Hansing, ay dahan-dahang lumapit. Ang pakikipaglaban niya kay Wang Zhen, gamit lamang ang katawan kanina, ay para lamang subukan ang tibay ng kanyang pisikal na katawan. Sa paunang antas ng kanyang hindi masisirang gininto ang katawan, halos kaya na niyang makipaglaban sa isang martial venerable, bagamat bahagyang dehado. Kung alam lang ni Wang Zhen na ginagawa lang siyang pansubok ng kalaban, ano kaya ang mararamdaman nito? Sining ng espada, pagpaslang sa demonyo. Itinaas ni Liang Xiao ang kanyang espada. Kaagad, isang anino ng dragon ang umuwol sa himpapawid, ang makapangyarihang aura nito ay bumalot sa buong bahay alak habang mabilis itong sumugod kay Wang Zhen. Natakot si Wang Zhen, ang lakas ng saksak na ito ay nagpahirap sa kanya na salagin. Natataranta, agad siyang kumuha ng isang sinaunang jade talisman mula sa kanyang singsing at takot na sinabi, "Ako ang batang Panginoon ng sekta ng Miaoksuan sect. Hindi mo ako maaaring patayin." Mula sa malayo, nakita ni Liang Xiao, ang kanyang mga balintataw ay biglang lumiit at sinabi sa malalim na boses, isang sinaunang espiritual na talisman, Guling Fu, at isa pa itong Dun Fu, escape talisman. Ang dalawang martial venerable na iyon, nahawak pa rin ng munting kalabasang diamante, nang makita ang sinaunang espiritual na talisman sa kamay ng batang Panginoon, ay parang nakakita ng isang sinag ng pag-asa at nagmamadaling sumigaw. Batang Panginoon, iligtas mo kami. Pagkasabi pa lang nila, agad silang dinurog ng magaspang ng mga kamay ng munting kalabasang diamante, nawalan ng lahat ng sigla ng buhay. Samantala, si Wang Zhen, matapos magsagawa ng ilang mga selyo, Faju, sa Dun Fu, ay naging isang guhit ng asul na liwanag at lumipad papalabas ng bahay alak. Ang epekto ng ganitong uri ng Dun Fu ay napakabisa, sa isang iglap ay nakalakbay na siya ng daan-daang milya at naglaho sa abot tanaw. Dahan-dahang lumabas ng pinto si Liang Xiao, lumingon kay Mai Dong-er at sinabi, bumalik ka muna sa himpilan ng samahan ng mga ngalakal ng Lifeng Merchant Guild. Naroon si Mo Xiaochuan, sapat na siya para protektahan ka. Susunod ako pagkatapos kong patayin ang taong ito. Pagkasabi nito, lumipad siya sa kalangitan, hinahabol si Wang Zhen. Sumunod din sa likuran ni Liang Xiao ang munting kalabasang diamante. Ano ba talaga ang nangyayari? May nangahas palang humabol at pumatay sa dakilang batang Panginoon ng sekta ng Miaoksuan. Hindi ako nagkakamali ng tingin, di ba? Grabe, talagang nadagdagan ang kaalaman ko ngayon. Ano kaya ang cultivation level ng demonyong iyon kanina? Isang suntok lang, patay ang dalawang martial venerable. Sobrang nakakatakot. Anong nakakapagtaka riyan? Ang mga martial venerable ay mataas lang na nilalang sa ating paningin. Sa harap ng mga tunay na makapangyarihang nilalang, para lang silang mga uod at langgam. Sa tingin ko, hindi simple ang pagkatao ng binatang iyon. Siyempre, ang mga has na humabol at pumatay sa batang Panginoon ng sekta ng Miaoksuan sa gitna ng lansangan, at mayroon pang ganoong kalakas na tauhan, tiyak na tulad ng sekta ng Miaoksuan. Isa siyang makapangyarihang puwersa mula sa 10 dakilang sekta ng Hilagang Rehiyon. Ito ay talagang malaking balita. Ibig sabihin ba nito, magkakaroon ng digmaang sibil sa pagitan ng 10 dakilang sekta ng Hilagang Rehiyon? Kung mangyayari nga iyon, tiyak na mayayanig ang buong kontinente. Narinig ni Mai Dong-er ang iba't ibang usapan sa paligid, ang kanyang puso ay gulong-gulo na parang sinasapian ng demonyo. Lihim niyang sinisi ang sarili, ako ba talaga ay isang bituin ng kamalasan, isang taong nagdadala ng masamang pangitain. Sa kanyang paghihirap, nagmamadali siyang tumakbo, patungo sa samahan ng mga ngalakal ng Lifeng. Sa ngayon, tanging si Mo Xiaochuan lamang ang makakapag-ayos ng sitwasyon. Kung talagang mapapatay ni Liang Xiao o si Wang Zhen, ang mga kahihinatnan ay hindi masukat.
Lumipad si Liyong Xiao kasama ang munting kalabasang diamante ng ilang daang milya, malayo na sila sa lungsod ng Wuzha. Tumingin siya sa unahan at biglang sumigaw, tumigil ka na. Itong ilang na lugar sa labas ay napakatahimik, magandang lugar ito para sa iyong huling hantungan. Sa unahan ay si Wang Zhen, matagal nang naubos ang epekto ng kanyang Dunfu. Nang marinig ang sinabi ni Liyong Xiao, galit siyang sumigaw, hindi mo ako maaaring patayin. Ako talaga ang batang Panginoon ng sekta ng Miaoksuan. Kung papatayin mo ako, hindi ka mamamatay ng payapa. Akala niya ay hindi naniniwala si Liyong Xiao sa kanyang pagkatao, kung hindi, imposible na naisin siyang patayin. Naglabas siya ng isang plakang jade, yupae, at inilagay sa kanyang harapan, sinasabi, nasa loob ng plakang jade na ito ang isang hibla ng espiritual na kamalayan, Shenyan, ng aking ama. Kung pipilitin mo ako, dudurugin ko ang plakang jade na ito, at tiyak na mamamatay kayo ng walang duda. Oh! Sa itsura mong takot na takot, mukhang alam mo rin ang masamang epekto ng pagsanib ng espiritual na kamalayan. Umisi si Liyong Xiao, tinitingnan siya ng may pang-uyam, hindi kaya't ang hibla ng espiritual na kamalayan ng iyong ama ay masyadong makapangyarihan na kung papasok sa iyong katawan. Tiyak na mag-iiwan ng masamang epekto na makakaapekto sa iyong paglilinang sa hinaharap. Kaya, maliban na lang kung wala ka ng ibang pagpipilian, tiyak na ayaw mong gamitin ito, tama? Ito nga ay isang plakang jade na pananggalang na ibinigay sa kanya ng Sectmaster ng sekta ng Miaoksuan, si Wang Gong. Maging si Wang Da, kapatid ni Wang Zhen, ay wala nito. Dahil sa labis niyang pagmamahal sa anak na ito, kaya niya ito ipinagkaloob para protektahan ang kanyang buhay. Ang Sectmaster na si Wang Gong ay isa sa mga pinuno ng 10 dakilang sekta ng Hilagang Rehiyon at kasalukuyang puspusang naglilinang patungo sa rurok ng Martial Emperor. Minsan na niyang pinayuhan si Wang Zhen na huwag itong gamitin maliban kung nasa bingit ng kamatayan. Dali, durugin mo na. Kung hindi mo dudurugin, wala ka ng pagkakataon pa. Biglang umalingaw ang malakas na sigaw ni Liyong Xiao. Natakot si Wang Zhen sa sigaw na ito, humigpit ang hawak niya sa plakang jade, at sa di sinasadyang pagkakataon, nabali niya ito sa dalawa. Agad na naging kulay atay ng baboy ang mukha ni Wang Zhen, nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang plaka, na para bang kung tititigan pa niya ito ng mas matagal ay kusang magdidikit muli. Mula sa plaka, isang sinag ng lilang liwanag ang dahan-dahang lumipad palabas, naghugis sa himpapawid. Kasunod nito, isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang balabal ang nabuo mula sa lilang liwanag na iyon. Ang liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap-kislap habang lumitaw siya sa himpapawid. Ang kanyang mga mata, na parang kidlat, ay tumuon sa munting kalabasang diamante at kay Liyong Xiao. Binuka niya ang kanyang bibig at mahigpit na sumigaw, saan galing ang walang galang na batang ito na nangahasaktan ang aking anak? Hindi ka pa ba luluhod at aamin ang iyong pagkakamali para sa aking pagpapasya? Ama, iligtas mo ako. Nang makita ni Wang Zhen ang matandang lalaki, nayanig ang kanyang puso at agad siyang humingi ng tulong. Oh. Tumingin ng masinsinan si Liyong Xiao at biglang tumawa ng malakas, si Wang Gong pala, ha? Ilang taon na ang lumipas, nasa 7 stars Martial Emperor ka pa rin. Masyado kang mabagal. Nang marinig ito ni Wang Zhen, hindi niya maiwasang matakot at matulala. Sumimangot naman si Wang Gong. Kagagaling lang niya nang may nang insulto na sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinabi, sino ka? Kailan mo nakita ang Sectmaster na ito? Sa kanyang alaala, wala siyang maalalang ganitong tao. Sa tindi ng kanyang espiritual na kamalayan, ang sinumang nakita na niya ay hinding-hindi niya makakalimutan. Malamig na sinabi ni Liyong Xiao, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Magmadali kang umalis, gusto ko pang patayin ang anak mo. Kung hindi ka tatalima, wawasakin ko itong hibla ng iyong espiritual na kamalayan at malamang ay malaki ang mababawas sa iyong lakas. Ano? Halos hindi makapaniwala si Wang Gong sa kanyang narinig. Maging si Wang Zhen ay nagpakita ng pagkagulat. Ito ba ay mga salitang kayang sabihin ng isang ordinaryong tao? Isang paslit na wala pang kamuwang-muwang ang nangangahas na makipag-usap sa akin ng ganito. Sa sobrang galit ni Wang Gong ay natawa na lang siya. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay nagsimulang mag-iba dahil sa matinding galit. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang iyong pinanggalingan, ngunit kung sasaktan mo ang aking pinakamamahal na anak, kahit pa ang 7 dakilang superpuwersa ang nasa likuran mo, hindi kita palalampasin. Seryoso siyang nagpatuloy, bukod pa rito, kung sasapi ako sa katawan ni Zener, ang aking lakas ay agad na aabot sa Martial Emperor. Ang pagpatay sa iyo ay simpleng pag-angat lang ng kamay. Kinakabahang sinabi ni Wang Zhen, Ama, ang kapatid ko pinatay na niya. Ano? Nang marinig ni Wang Gong ang balitang iyon, ang buong isip niya ay parang sumabog. Isang nagangalit na apoy ng galit ang kumalat sa buong katawan niya. Ang espiritual na kamalayan ni Wang Gong, sa ilalim ng apoy ng galit na ito, ay halos magkawatak-watak na parang isang apoy na tumatalon-talon at anumang oras ay biglang mamamatay. Dapat mamatay. Dapat mamatay. Dapat mamatay. Sumigaw si Wang Gong sa langit sa galit, isang malakas na aura ang biglang kumalat. Lumingon siya at sumugod papasok sa katawan ni Wang Zhen. Nayanig si Wang Zhen at nais lumaban. Ama! Ama! Huwag! Ang ganyang kalakas na espiritual na kamalayan na sasapi sa aking katawan ay tiyak na makakasira sa aking pisikal na katawan at direktang makakaapekto sa aking talento sa martial Dao.
Patay na ang iyong kapatid, ni hindi mo man lang naprotektahan ang iyong kapatid, ano pa ang magagawa mo? Sa tindi ng galit ni Wang Gong, halos gusto na niyang patayin ito sa isang sampal. Binaliwala niya ang lahat at direktang pumasok sa katawan ni Wang Zhen. Agad na nagpakita ng matinding sakit si Wang Zhen, tumingala sa langit at walang tigil sa pagsigaw. Ngunit kasabay ng kanyang mga sigaw, ang kanyang lakas ay lalo pang lumakas. Matapos direktang tumalon sa rurok ng Martial Venerable, patuloy pa rin itong tumataas. Ah, gusto mo talagang mag-breakthrough sa Martial Emperor? Dapat mong malaman na kung magbe-breakthrough ka sa Martial Emperor, huwag nang pag-usapan ang talento sa martial dao ng anak mo, kung maililigtas pa ba itong katawan na ito ay isa ng problema. Sabi ni Leong Xiao nang hindi nagmamadali na maihalong pang-aasar sa kanyang mga mata. Batang paslit. Nangahas kang patayin ang aking anak at pilitin akong sumanib sa katawan ng aking pinakamamahal na anak. Ngayon, uhubarin kita at dudurugin ko ang bawat buto sa iyong katawan para matikman mo ang lahat ng sakit sa mundong ito bago ka mamatay. Sigaw ni Wang Zhen sa sakit, ang kanyang buong aura ay lumakas ng hindi pa nangyayari dati. Isang hibla na lang ng lakas ang kulang para makapag-breakthrough siya sa Nine Heavens Martial Emperor, ngunit pilit pa rin niya itong pinigilan upang maiwasan ang pagguho ng katawan ni Wang Zhen. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo sa kanyang harapan. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang apat na kamao ng enerhiya na sumugod pasulong, bitbit ang mga bilog ng liwanag. Mula sa malayo, naramdaman na ni Leon Xiao ang lakas na iyon. Hindi siya nangahas na gamitin ang hindi masisirang gininto ang katawan para sa lagin ito. Kaya, sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, ang munting kalabasang diamante ang sumigaw ng malakas at sumugod, nagpakawala ng isang suntok. Nagbanggaan ang dalawang puwersang ito, ang lakas ng kamao ay tumama sa mga buto ng kamao ng munting kalabasang diamante. Nagawa nitong mapigilan, ngunit nagkaroon ito ng maraming bitak. Ano? Nagulat si Wang Zhen, hindi makapaniwala. Ganoon kalakas ang Martial Venerable Puppet ng sekta ng Qianye? Sa ilalim ng isang suntok ko, dapat ay nadurog na ito. Nakatayo si Leon Xiao sa malayo, pinapanood ang laban na may kalmadong ekspresyon na parang tubig. Napakalakas. Tutal, ito ang espiritual na kamalayan ni Wang Gong. Kung hindi, kahit na isang rurok na Martial Venerable, hindi makakapinsala sa katawan ng munting kalabasang diamante. Sa kabilang banda, si Wang Zhen ay nagpapakita na ng kanyang buong lakas, bawat galaw ay dinidiinan ang munting kalabasang diamante, lubos siyang dinodomina at walang lakas na lumaban. Maraming mga atake ang tumama sa katawan nito. Kung hindi dahil sa mga materyales ng ikasyam na antas mula sa Ziking Shong Giant, Purple-Green Twin Swords, na idinagdag dito, kasama ang kaunting Tianzhao kay Jin, Heavenly Illumination Deficient Gold. Sa ilalim ng ganitong uri ng malakas na sunod-sunod na atake, malamang ay nasira na ang katawan nito. Si Wang Zhen naman ay labis na nagulat. Ang kanyang mga martial skill at lakas, kahit na ang kalaban ay isang ikasyam na antas na puppet, dapat ay matagal nang nasira. Ngunit ngayon, tanging mga marka lamang ang naiiwan sa katawan nito, hindi makapasok at makapinsala sa pangunahing bahagi sa loob. Hindi kaya ito talaga ay isang ikasyam na antas na puppet? O kaya, noong nililikha ang ikasyam na antas na puppet, may idinagdag na napakahalaga at kakaibang bagay, ngunit nabigo ang paglikha at naging ikawalong antas na lang. Kaya naman nagpapakita ito ng lakas ng ikawalong antas, ngunit ang tibay ng katawan ay higit pa sa ordinaryong ikasyam na antas. Mabilis na pinag-isipan ni Wang Zhen ang kanyang hula, iniisip, tama, tiyak na ganoon nga. Mukhang kailangan kong gumamit ng mas malakas na galaw. Bigla niyang itinigil ang kanyang mga atake, ang kanyang dalawang kamay ay yumakap sa isang bilog sa himpapawid. Isang bahagyang lilang kulay ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Isang mahiwagang balintataw ang nagliwanag sa buong kalangitan, at may mga simbolong parang mga pattern ng bulaklak na lumitaw sa liwanag na anino. Mahina siyang sumigaw, Maya Oling Isheju, Marvelous Spirit One Form Art. Ang mga pattern sa liwanag na anino ay agad na lumiit. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ng munting kalabasang diamante at sumugod pababa. Ang buong katawan ng munting kalabasang diamante ay agad na napasok sa isang bahagyang asul na liwanag. Isang hindi malamang napakalaking puwersa ang pumipila sa katawan nito, na parang isang walang katapusang higanting puwersa na gustong pumilas dito. Ito ba ang Maya Oling Ishai, isa sa tatlong pinakamataas na martial skill ng sekta ng Miaoksuan? Talagang may dating nga. Nakita ni Leong Xiao na malapit nang hindi makayanan ng munting kalabasang diamante. Sa sandaling iyon, bumukas ang taigutayan mo, Primordial Heavenly Eye, sa kanyang gitnang noo, agad na nagpakawala ng isang malakas na umiikot na hangin. Sa isang hingahan lang, lumaki ito ng higit sa 10 beses, kumonekta sa langit at lupa, at pagkatapos ay direktang tumago sa Maya Oling Ishai, gumawa ng butas. Agad na dumura ng isang bibig ng dugo ng puso si Wang Zhen, halos masuka na siya. Matapos gamitin ang Maya Oling Ishiju, ang katawan na ito ni Wang Zhen ay umabot na sa sukdulan ng pasanin, at nasira pa ng kalaban ang kanyang galaw. Labis siyang hindi nasisiyahan. Isang one-star martial venerable, ganito lang ba ang antas mo? Itong walang kwentang ito. Batang paslit, sino ka ba talaga? Dahil nangahas kang patayin ang aking pinakamamahal na anak, dapat ay mayroon kang lakas ng loob na harapin ang galit ng sekta ng Miaoksuan. Kung hindi, anong klaseng lalaki ka? Galit na tinitigan ni Wang Zhen si Leong Xiao. Siya mismo ang kumilos, ngunit hindi pa rin niya mahuli ang taong ito, talagang hindi ka panipaniwala.
Iwinasiwas ni Liyong Xiao ang kanyang kamay, tinawag pabalik ang munting kalabasang diamante, at mumiti, malalaman mo rin, huwag kang masyadong mainipin. Haha, Letty. Naalala ko na ang iyong itsura. Hanggat nasa hilagang rehiyon ka, huwag kang umasang magkakaroon ka ng kapayapaan. Malamig na suminghal si Wang Zhen, lumingon at lumipad papalayo. Nakatayo si Liyong Xiao sa kanyang kinalalagyan, pinagmamasdan ang katawan ni Wang Zhen na papalayo. Ang tinig ng demonyong dragon, Yaolong, ay narinig, bakit hindi mo siya hinabol? Sa ngayon, hindi kanya mapapatay. Kailangan mo lang siyang sundan at patagalin hanggang sa hindi na makayanan ng kanyang katawan. Sa oras na iyon, kusang aalis ang espiritual na kamalayan at maaari mo na siyang patayin sa isang iglap. Ang paraang ito, hindi ako naniniwalang hindi mo naisip. Umiti si Liyong Xiao at sinabi, ang pagpatay sa tao ay hindi ko layunin. Dahil nagpakita na si Wang Gong, ituring na lang natin siyang dating kakilala, ano naman kung bigyan natin siya ng kaunting mukha. Bukod pa riyan, si Wang Gong ay isa ring bayani sa kanyang lugar. Kung pipilitin ko siya at magdulot ito ng kanyang baliw na paghihiganti, hindi ko rin ito kakayanin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong naging kakaiba, isa pa, may isang huwangke, Oriol oportunista, na palihim na nagmamasid sa akin. Ayoko namang maging tulay para sa iba. Pagkasabi pa lang niya, sa hindi kalayo ang espasyo ay nagkaroon ng pagyanig. Isang binatang lalaki ang naroon, nakatayo ang kanyang mga tainga na parang nakikinig ng palihim. Ang lalaki ay nakasuot ng magagarang damit at may pambihirang kilos. Pagkatapos lumabas ng lalaking iyon, nahihiya siyang umiti, ay natuklasan na pala ako ng munting kapatid na ito. Nakakahiya naman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa munting kalabasang diamante at nagpatuloy, napakakakaiba ng puppet na ito. Munting kapatid, sabihin mo ang presyo, gaano man kamahal, bibilhin ko. Pagbukas pa lang ng bibig, gaano man kamahal, bibilhin ko. Maliban sa mga hangal, tanging ang mga taong lubos na kumpiyansa sa kanilang yaman ang makapagsasabi niyan. Tinignan ni Liyong Xiao ang itsura ng taong ito at mumiti, mayabang ka. Nakakain ka na ba ng lidantia? Saan ang itlog ng dahon? Hehe, yan talaga ay hindi ko kayang bilhin. Nagpakita ng pagpupumilit ang lalaki sa kanyang mukha, huwag ka nang magmatigas. Magkano ang puppet na ito? Sabihin mo ang presyo, hindi ka bibigyan ni kuya. Pinikit ni Liyong Xiao ang kanyang mga mata. Ang lalaking nasa harapan niya ay wala pang 30 taong gulang, mas bata pa kay Wang Zhen, ngunit ang kanyang cultivation level ay tila mas mataas pa kay Wang Zhen, hindi bababa sa 2 stars martial venerable. Ang hilagang rehiyon nga ang pinakamalakas sa 4 na rehiyon. Kahit saan ay makakakita ka ng mga binatang nasa antas ng martial venerable na naglalakad sa kalsada. Dahil wala kang hidantiya, sige, bigyan mo na lang ako ng ilang libong piraso ng ikasyam na antas na tableta. Kunin mo na ang puppet na ito. Malamig na suminghal si Liyong Xiao, haha, hindi yan komportable. Umiti ang binatang lalaki, sa tingin ko, ang puppet mong ito ay hindi naman talaga ikasyam na antas na bagay. Marahil ang mga materyales ay napakahalaga at nagkaroon ng problema sa paglikha kaya bumagsak sa ikawalong antas. Ganito na lang, bibigyan kita ng 2 set ng materyales para sa puppet mong ito, pwede ba? Sabi ni Liyong Xiao, gusto mong lokohin ang paraan ng paglikha ng puppet ko. Haha, wala akong interes dyan. Nagpakita ng hirap na ekspresyon ang binatang lalaki sa kanyang mukha, sumigaw, ibebenta mo ba o hindi? Hindi. Umisi si Liyong Xiao. Ang munting kalabasang diamante ay naging isang sinag ng liwanag at kinuha niya ito sa kanyang gitnang noo, hindi na pinansin ang lalaking iyon. Hoy, hoy! Bakit wala kang galang? Hinabol siya ng binatang lalaki, alagad ka ba ng aling sekta? Kanina, gusto mong patayin ang dakilang batang Panginoon ng sekta ng Miaoksuan, kitang-kita ko. Sabi ni Liyong Xiao, kanina, ikaw ang nagsabi sa akin ng lokasyon ni Wang Zhen. At saka, dapat alam mo rin na mayroong bakas ng espiritual na kamalayan ni Wang Gong sa kanya. Sino ka ba talaga? Kailangan kong sabihin ito kay Wang Gong, hindi ko kayang akuin ang sisi ng mag-isa. Umiti ang binatang lalaki, hehe, kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Ang inyong lingkod ay si Li Fiu, hindi ko alam ang pangalan ng kagalang-galang. Li Fiu, alam ko na. Mamaya, magpapadala ako ng tao para ipaalam sa sekta ng Miaoksuan. Magkikita pa tayo. Yumukod si Liyong Xiao, ginamit ang kanyang pambihirang pamamaraan sa paggalaw, at sa isang iglap ay nakalipad na ng daan-daang metro. Ikaw. Natigilan si Li Fiu, hindi pa siya nakakatagpo ng ganitong uri ng tao. Pagkatapos ay agad siyang humabol, sumisigaw, huwag kang umalis. Ngayon, may napaka-interesanting pangyayari sa lungsod ng Wufeng, Windy Peak City, interesado ka bang sumali? Nagulat si Liyong Xiao. Ang taong ito ay nakasabay pala sa bilis niya. Walang interes. Iniluwa niya ang 3 salitang iyon, at lalo pang pinabilis ang kanyang mga paa, na tila gustong-gusto ng iwanan ang taong ito. Haha! Maraming mga martial artist ang nakakulong sa lungsod ng Wufeng at hindi makalabas. Para maibsan ang pagkabagot, nagpa siya ang City Lord ng lungsod ng Wufeng na magdaos ng isang malaking palitan ngayon. Lahat ng mga eksperto maliban sa mga martial venerable ay maaaring sumali. Talaga bang wala kang interes? Baka mayroong maraming hindi inaasahang kayamanan doon. Ang pamamaraan sa paggalaw ni Li Fiu ay hindi rin gaanong mababa, dikit na dikit siya sa likuran ni Liyong Xiao. Si Liyong Xiao ay kinukulit nito na parang linta.
Sa sandaling ito, humanga siya at sinabi, ang dog-leg movement technique, mapanlait na tawag sa mabilis na paggalaw, mo ay napakagaling. Masyado akong mabagal, baka hindi ako kwalipikadong sumali sa D.